Nicole, may ipagtatapat ako sa'yo. Huwag ka sanang magugulat o magagalit ha. Sabi ni Rolly nang makapag-ipon siya ng lakas ng loob na ipagtapat sa nobyong si Nicole ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Matagal din kasi nila itong inilihim sapagkat natatakot siya na baka i-reject siya ng tilaga. Pinapakaba mo naman ako, Rolly. Ano ba yung sasabihin mo? Parang napakaseryoso naman at napakalalim niyan. Kasi I know na ayaw mo sa mga taong mayayaman. Di ba? Dahil ayaw mong maging mababa ang tingin sa'yo at sa family mo ng family ng mapapangasawa mo. Narinig ko yon noong nag-uusap kayo ng mga kaibigan mo. Oo, sinabi ko nga yun. And I mean it. Ayoko kasing magaya sa mga babae, sa mga teleserye. Aapiin ng biyanan dahil mahirap lang. Ang gusto ko, yung kapanday ko lang sa estado ng buhay para walang pagmamaliit na mangyari. Tungkol kasi dyan yung ipagtatapat ko sa'yo, Nicole. Huwag ka sanang magagalit sa sasabihin kong ito. Lalong kinabahan si Nicole dahil sa pasikot-sikot na pagsasalita ng binata. Hindi naman ganito magsalita si Rolly. Ramdam din niya ang kaba sa buong presensya ng kanyang nobyo. Alam mo, sige na. Sabihin mo na para matapos na. Ang totoo niyan, Nicole, galing ako sa mayamang pamilya. Hindi lang ako basta mayaman. Galing ako sa elite family. Kita ang pagkadismaya sa buong mukha ni Nicole. Bagay na unang napansin ni Rolly. Ngunit inaasahan niya naman ang bagay na ito. Hindi kaagad nakapagsalita si Nicole. Sa halip, ay nagtanggal siya ng tingin kay Rolly at uminom ng tubig. Kumalap siya ng ilang sandali. Saka niya nakuha ang kanyang sasabihin. Anong ibig mong sabihin? Elite family? Gaano ka-elite yung pinag-uusapan natin? As in, we own a billion peso company. We have a net worth of a 100 billion pesos. Anong kumpanya? Kami ang nagmamayari ng Nature Construction. Congressman ang mga tito at tita ko. Ang parents ko ang may-ari ng kumpanya namin. Ang mga kapatid ko may kanya-kanya ring business sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Huwag ka sanang magalit dahil hindi ko ipinagtapat sa'yo nung una pa lang na nililigawan kita. Si Nicole, kita ang pag-aalala sa buong mukha. So paano to? What if hindi ako magustuhan ng family mo? Anong gagawin natin? Kaya mo bang ipaglaban ang pagmamahalan natin? Kaya mo bang talikuran ang lahat ng meron ka para sa akin? Kapag pinapili ka nila, between me and everything you have? Oo, Nicole. Kayang-kaya kong gawin yun. Hindi yun mahirap gawin para sa akin. May ipapangako mo ba yan? Kasi mahal kita. Hindi naman kita pwedeng hiwalayan ng dahil lang sa nalaman ko na galing ka sa mayamang pamilya. Kaya I'm really sorry, Nicole. Natakot lang kasi ako na baka hindi mo ako magustuhan. To be honest, I feel betrayed. Pero somehow, nauunawaan ko naman kung bakit mo yun nagawa. Masyado ka lang naging desperate. Lahat gagawin ko para sa'yo, Nicole. Ganon kita kamahal. Isang pilit na ngiti ang lumabas sa labi ni Nicole. Pakiramdam niya, ang dating pag-ibig nila ni Rolly ay napuno ng paru-paro, bulaklak, at rainbows sa isang maaraw na panahon. Ngayon ay napalitan ng isang madilim na kalangitan habang humahampas ang malakas na hangin at sinasabayan ng kulog at ng kidlat sa himpapawid habang nagbabadyang isang matinding unos. Wala kasing kasiguraduhan na ganon ang mangyayari, pero malakas ang kutob niya na hindi siya tatanggapin ng mga magulang ni Rolly. Si Nicole, galing sa working class. Ang kanyang inay tindera ng barbecue
Ang kanyang ama naman ay tagatahi ng mga sirang sapatos sa baba ng MRT Guadalupe. Siya naman ay isang waitress sa isang coffee shop. Nakapagtapos naman siya ng kolehiyo, pero dahil sobrang competitive ng mga kumpanya sa Pilipinas, ay hindi siya natatanggap sa mga trabahong nais niyang applyan. Graduate lang kasi siya sa isang pangkaraniwang kolehiyo dahil kailangang makahanap ng trabaho. Tinanggap niya na ang waitress na posisyon. 5 buwan na siyang nagtatrabaho rito. Nang araw na yun, nananalangin na lamang siya na sana'y maging maayos pa rin ang relasyon nila ni Rolly habang umuusad ang kanilang pag-iibigan. Nang matapos na siyang makipag-usap kay Rolly, umuwi na siya sa apartment ng kanyang matalik na kaibigang si Veronica. Nagrerenta kasi sila ng isang apartment unit sa Quezon City sa halagang 7,000 pesos kada buwan. Sa kabutihan naman ay 2,000 lamang ang binabayaran niya dahil si Veronica ang nagbabayad ng 5,000. Malaki ang utang na loob niya sa kaibigan dahil sa tulong nito sa kanya. Veronica, niligawan ka ni Rolly last year, di ba? Tanong ni Nicole habang nasa kanyang kama at si Veronica naman ay nasa bedside table nito na naglalagay ng skincare sa mukha. Yes, ba't mo natanong? Anito habang nakatingin pa rin sa refleksyon sa salamin. Alam mo ba na mayaman siya? Nahinto si Veronica sa kanyang ginagawa at mabilis na ibaling ang tingin kay Nicole. Mayaman? What do you mean? Mayaman, as in maraming pera. Bakit mayaman ba siya? Paano mo nasabi? Ani ni Veronica. Kasi nagtapat siya sa akin kanina. Sinabi niyang galing siya sa isang elite na pamilya. Ang mga magulang niya ang may-ari ng Nature Construction. Naniwala ka naman. Bakit naman siya magsisinungaling sa akin? Never pa siyang nagsinungaling sa akin. Besides, parang unnecessary naman sasabihin niya sa akin na mayaman siya. 5 months after na maging kami. Kung nagsisinungaling siya, di ba dapat dati niya pa yung sinabi para makuha niya ang loob ko? Napaisip si Veronica. Mahigit 1 taon na rin ang nakakaraan nang ligawan si Veronica ni Rolly. Ngunit ng mga panahong yun ay nililigawan din siya ng isang abogado. Ini-stalk niya ang abogadong ito sa social media at nakita niya ang luxurious lifestyle nito. Panay travel sa ibang bansa, maraming larawan sa mga mamahaling restaurant at kung ano-ano pa. Dahil ang akala niya mayaman ang abogado, kaya sinagot niya ito. At harapan naman niyang inireject si Rolly. Kalaunan, sa kanilang relasyon ng abogado, nalaman niyang hindi naman pala mayaman ang abogado at libre lang pala ng mga kaibigan nito ang ibinabandera nitong luxurious life sa Instagram. Doon din niya nalaman na nililigawan na pala ni Rolly ang kaibigan niyang si Nicole. Pero wala naman talaga siyang pakialam ng mga panahong yun dahil hindi naman matimbang sa puso niya ang binata noon. Pero ngayong nalaman niya na mayaman pala ito, nakaramdam siya ng pagsisisi. Wait, teka lang ha, iko-confirm ko lang. Sabi ni Veronica at kinuhang kanyang cellphone at nag-search kung sinong owner ng Nature Construction. At lumabas, ang pangalan ay Enrico Loizaga. Ang apelyido ni Rolly ay Loizaga. Dito na siya kinutuban na baka nga nagsasabi ng totoo ang binata kay Nicole. At kung totoo yun, isa itong malaking pagkakamali para sa kanya. Anong sinesearch mo, Nika? Parang totoo nga, Nicole. Loizaga nga ang apelyido ng may-ari ng Nature Construction. Pagkukumpirma nito, pero hindi na nagulat si Nicole dahil para sa kanya, hindi niya na ito kailangang kumpirmahin.
Alam niya sa sariling nagsasabi ng totoo ang kanyang nobyo. Ganun kalaki ang tiwala niya sa binata. Alam ko, Nika, wala naman akong reason para pagdudaan ng mga salita niya. Oh, bakit paano malungkot ka? Kung mayaman naman pala si Rolly, hindi ba dapat matuwa ka? Wika ni Veronica. Nakalimutan mo na ba? Nung nagkwentuhan tayo sa restaurant, napag-usapan natin kung ano mga red flag sa isang lalaki. At isa sa mga nabanggit ko ay kapag mayaman ang isang lalaki, talagang red flag na sa akin. Kasi bukod sa ayoko nang minamaliit ako, for me, malaki ang chance na magloko ang mga mayayaman. Kasi afford nilang magloko. Actually, doon din nalaman ni Rolly na ayoko pala sa mayayaman. Kaya sinekreto niya ang pagkakakilala niya. I see, ganun pala ang nangyari. So, anong balak mo? Wika ni Veronica. Sa isip-isip ni Veronica ay may sagot si Nicole na gusto niyang marinig mula sa kaibigan. Napabuntong hininga naman si Nicole. Ayun na nga, kinausap ko siya kanina. Ang sabi niya, kapag pinapili siya ng mga magulang niya, ako ang pipiliin niya. Naniwala ka naman. Wika ni Veronica. I mean, kailangan kong maniwala. Kasi mahal ko siya. Ipinakilala ka na ba niya sa parents niya? Ani ni Veronica. Hindi pa. Hindi pa? 6 months na kayong dalawa, pero hindi ka pa pinapakilala? Kailan niya daw dapat gawin yun? Actually, hindi pa namin yun napag-uusapan eh. See? Alam mo kung bakit? Kasi alam niyang hindi pa siya ready for that thing to come. Alam niyang hindi ka tatanggapin ng parents niya. Alam niyang hindi totoo na ikaw ang pipiliin niya kesa sa kayamanang meron siya. Ani ni Veronica. Dahil sa sinabi niyo ni Veronica ay nagkaroon ng pag-aalangan sa isipan ni Nicole. Nicole, please, makinig ka sa akin. Kaibigan kita. Kaya ko lang naman ina-advise sa'yo to kasi may concern ako sa'yo. Importante ka sa akin. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na yan si Rolly habang maaga pa. Oo, mahal mo siya. Medyo malalim na, pero hindi ganoong kalalim. Para siyang isang patalim na nakabaon sa katawan mo. Habang malalim ang pagkakabaon sa katawan mo, mas masakit kapag hinugot. Kaya habang hindi pa ganun kalalim ang pag-ibig mo para sa kanya, mas mabuting hiwalayan mo na siya para hindi ka ganun masaktan. Wika ni Veronica. Hindi ka agad nakasagot si Nicole. Dahil aminado siyang may katotohanan ang sinasabi ng kaibigan. Pag-iisipan ko, pero kailangan ko munang makilala ang mga magulang niya. Ang gusto ko munang papiliin si Rolly. Between me at sa posisyon niya bilang tagapagmana ng kumpanya nila, ayoko namang pangunahan ang mangyayari. Sa isip-isip ni Veronica, napanalangin niya na sana'y maghiwalay sina Nicole at Rolly. Ngayong nalaman niyang mayaman pala si Rolly, gusto niyang magparamdam muli sa binata. Naniniwala siya na kapag nagparamdam siya rito, ay muli siyang magugustuhan ng binata. Aniya, siya ang unang ginusto ni Rolly at naging option na lamang nito si Nicole nang i-reject niya ito. Sa paniniwala niya, mas gusto siya ng binata kesa sa kanyang kaibigan. Si Veronica ay isang modelo at host. Meron siyang mga beauty product na ini-endorso at madalas ay umi-extra din siya sa mga palabas sa telebisyon. Minsan ay kinukuha rin siya bilang host sa mga sports event, beauty pageant at kung ano-ano pang mga importanteng event. Nakilala niya si Rolly nang minsang kinuha siya sa isang sports event upang mag-host. Nanunood sa audience noon si Rolly. Niligawan siya ng binata. Isang araw, inimbita siya ni Rolly na makipag-date. Pumayag siya
Pero isinama niya si Nicole dahil na mga oras na yun ay iniimbita rin siya ng abogado niyang manlilikaw. Gusto niyang mabaling ang pagtingin ni Rolly kay Nicole. Nang oras na ng kanilang date ay dumating naman sila. Ipinakilala niya sina Rolly at Nicole sa isa't isa at matapos ay umalis na siya at nagkunwaring may emergency dahilan upang maiwan sina Nicole at Rolly sa kanilang table. Pero ang totoo ay pinuntahan niya nito ang manlilikaw niyang abogado. Nagsunod-sunod pa ang mga araw kung saan palaging gumagawa ng paraan si Veronica upang mapalapit sa isa't isa sina Nicole at Rolly. At nang tingin niya sapat na ito upang magkaroon ng malalim na koneksyon ng dalawa, sa kanya inireject si Rolly dahil desidido na siyang sagutin ang manlilikaw niyang abogado. Sa tuwing naiisip ni Veronica ang lahat ng yun ay napapamura siya sa sarili. Pakiramdam niya ay napakatanga niya upang gawin ang bagay na yun. Pero ani niya, hindi pa naman huli ang lahat. Kaya pa naman niyang makuha si Rolly pabalik sa kanya. Kailangan niya lang gumawa ng isang matalinong plano upang mapaghiwalay ang dalawa. Kinabukasan, nagulat si Nicole nang dalhin siya ni Rolly sa isang 5-star restaurant. Isang kainan kung saan tanging mayayaman lamang ang nakaka-afford. Nicole, since alam mo nang tungkol sa family background ko, I think it's safe na dalhin kita sa mga mamahaling lugar. Nakangiti at masayang sabi ni Rolly. I appreciate that, Rolly. Pero please, huwag mo na itong gawin. Gusto ko maging simple lang. Ayokong masanay sa mararangyang bagay o experience na ipapatikim mo sa akin. Ganun ba? I understand. Ever since nakilala kita, hindi ka na talaga maluhong tao. At isa yan sa mga bagay na na-appreciate ko sa'yo. Masaya ako na nakilala mo ko bilang isang simpleng tao at hindi bilang isang mayaman tao. Parang mas safe at secured ako na genuine ang pagmamahal mo para sa akin. Walang halong masamang intensyon. Rolly, may sasabihin pala ako. Kasi sa totoo lang, hindi naman sa nagmamadali ako. Pero gusto ko lang magkaroon ng clarity sa isipan ko. Sure. Ano yun, Nicole? Kailan mo ko ipapakilala sa parents mo? If gagawin mo man yun. Hindi ka agad nakasagot si Rolly. Sa kanyang pananahimik ay mararamdaman ng kanyang pag-aalinlangan. Gusto ko nang malaman ang magiging tugon nila kapag nalaman nilang nakikipagrelasyon ka sa isang mahirap na babae. Ayokong tumagal ang relasyon natin nang ending pala, ire-reject din ako ng pamilya mo. Gusto ko habang maaga pa, malaman ko na kung tatanggapin ba nila ako o hindi. Gusto mo na bang ipakilala kita sa kanila? Ayoko. Pero yun ang kailangan para magkaroon ako ng peace of mind. Para hindi na ako nag-overthink. Gabi-gabi kung ano nung naiisip ko na mangyayari. Alam mo naman na nakipagrelasyon ako. With the goal of being married. Tayo na ikakasal. Hindi ako nakipagrelasyon para lang mag-enjoy sa buhay. I understand. Kung final na yung decision mo, ipapakilala na kita sa kanila after ng date natin. Pinakiramdaman ni Nicole si Rolly. Napansin niya na tila ba maging ang nobyo ay hindi 100% na magiging maganda ang kalalabasan na mangyayari. Parang nasa 50% lang ito at umaasang tatanggapin nga siya ng pamilya nito. Nang matapos na silang kumain, ay niyaya siya ni Rolly na magpunta sa mall upang bilhan siya ng mga damit. Nicole, gusto mo bang bilhan muna kita ng bagong damit? Yung maganda. At least, presentable. But don't get me wrong, hindi naman sa sinasabi kong pangit ang suot mo. Nauunawaan ko, hindi mo naman kailangang mag-explain. And no, ayokong bumili ng bagong damit. Gusto kong makita nila ako sa kung sinong palaging ako. Gusto mo akong pagmukhaing mayaman, diba?
para less na pangit ang magiging impression nila sa akin. I'm sorry. Aminadong tugon ng binata. Ayokong paasahin sila na palagi akong makasuot ng mamahaling damit. Ayokong itago ang totoong ako. Kapag itinago ko na mahirap ako, lalo ko lang gagawing komplikado ang lahat. Naiintindihan ko. Pasensya na, Nicole. Matapos noon ay dumiretso na sila sa mansyon ng pamilya Loizaga. Nasa labas pa lang sila ng gate ay na-intimidate na si Nicole dahil sa pagkasosyal ng mansyon. Pakiramdam niya kapag pumasok siya roon ay magmumukha siyang basahan. Nahiya siya at tila ba gusto nang umatras pero nilakasan niya pa rin ang kanyang loob. Pumasok na sila sa loob ng gate at naglakad ng ilang metro upang marating ang mansyon. Pagbungat nila sa main door ng mansyon ay binati sila ng ilang kasambahay na nakasuot ng uniforme na pangkasambahay. Good day po, Sir Rolly. Bati ng isa. Good day. Nasaan si mama at papa? Nasa kwarto po sila, nagtsatsaa. I see. Gawan mo rin kami ng 2 kape. At saka paghandaan mo kami ng cinnamon roll. Then, pakidala sa kwarto ni na mama at papa. Noted po, sir. Umalis ang kasambahay at sinunod ang utos ni Rolly. Dinala naman ni Rolly si Nicole sa kwarto ng kanyang mga magulang. Sa pangalawang palapag ang kwarto, umakyat sila ng hagdan ng mansyon. Pakiramdam ni Nicole ay isa siyang Disney princess habang umaakyat sa sosyal na hagdanan. Bawat detalye ng mansyon ay mamahalin. May mga chandelier na nakasabit sa kisame. May mga furnitures na nakapwesto sa lugar na bumagay sa disenyo ng mansyon. Ngayon lang nakapasok si Nicole sa mga ganito kamamahalin na bahay. Magkaiba pala talaga ang mundo natin, Rolly. Medyo totoo. Pero ayokong i-consider na masyadong malayo ang pagitan nating dalawa. Parang isang di pa lang ang agwat natin. At least, iyon ang nararamdaman ko. Kapag kasama kita, nakakalimutan kong mayaman ako. Narating na nila ang kwarto. Kumatok si Rolly at tinawag ang mga magulang nito. Ma? Pa? Ako ito! Pasok ka, anak. Pumasok na nga si Rolly. Siya ang nauna. Nagpaiwan na muna sa labas si Nicole. Ma? Pa? May ipapakilala po pala ako sa inyo. Ha? At sino naman anak? Sabi ng amang si Enrico. Don't tell us my girlfriend ka na. Sabi naman ng inang si Ashley. Hindi sumagot si Rolly pero awkward siyang ngumiti. Bagay na nagkumpirma sa kanyang ina. Kung totoo yan, maganda kung ganun. 27 years old ka na and we've been waiting for this. Your last relationship is 2 years ago pa. Kaya nga po. Nicole, tara na. Pasok ka. At kabado na ngang pumasok ang dalaga at hinarap ang mga magulang ni Rolly na nakaupo sa sofa ng magkatabi. Ganoon na lamang kabilis ang tibok ng kanyang puso ng mga sandaling yun. Magandang araw po sa inyo, sir, ma'am. Ako po si Nicole. Pinagmasdan siya ng 2 matanda mula ulo hanggang paa. Hindi naman nagsasalita ang mga ito pero nababasa niya ang hindi magandang impresyon ng mga ito sa kanya dahil sa kanyang simpleng pananamit. Siya ba ang girlfriend mo? Tanong ng kanyang ina na tila ba pinipilit na hindi magtunog na bastos. Opo, ma. Tara, Nicole. Let's sit here. At umupo sila sa sofa, kaharap ng sofa ng mga magulang. Ganon ba? Nicole palang pangalan mo. May I know kung anong trabaho mo? Diretsahang tanong ni Ashley. Si Nicole, kinakabahan man, ay nilakasan ang kanyang loob.
Waitress po ako sa isang restaurant, madam. Nakangiti niyang sambit na tila hindi niya ito ikinakahiya at hindi niya ito kailangan na itago. Sa sagot niya ay nagtingin na ng mga magulang ni Rolly, tila pa dismayado sa kanyang tugon. Waitress, are you a minimum wage earner? Yes po, sir. So, hindi ka college graduate. College graduate po ako, sir, sa isang public school. Kung ganun, bakit waitress lang? I mean, don't get me wrong. It's not that sinasabi naming mali ang maging waitress or ibinababa namin yun. Pero medyo confused kami. Why a college graduate ay isa lang waitress? Sinubukan ko pong maghanap ng work na angkop po sa course ko. Pero medyo competitive lang po kasi ang mga companies ngayon. Dahil kailangan na kailangan ko po ng trabaho. Kinailangan ko pong tanggapin ang trabaho na meron ako ngayon. Pero proud po ako sa trabaho ko. Dahil dito, kaya nakakatulong ako sa mga parents ko. Oo, mas mababa ang sahod pero I never considered na magpapababa ito ng pagkatao ko. Speaking of your parents, ano bang trabaho nila? Si mama po, nagtitinda ng barbecue sa gilid ng kalsada. Si papa naman, nag-aayos ng sirang sapatos. Kitang-kita ni Nicole at Rolly ang labis na pagkadismaya sa buong mukha ni na Ashley at Enrico. Gayunman, ang dalawang matanda, pilit nilang itinatago ang kanilang pagkadismaya. Ayaw nilang maka-offend ng ibang tao at lalong ayaw nilang maging awkward ang kanilang pag-uusap. Nakilala ko nga pala po siya dahil dun sa nililigawan kong babae before. Nireject po kasi ako ng babaeng yun. Palagi po kasi kami kumakain tatlo. Tapos, nung nireject po ako, nung dati ko nililigawan, saka ako nagkaroon ng paghanga para kay Nicole. Ganun pala. Pilit na tugon ni Ashley. Dumating na ang dalawang tsaa at ang cinnamon rolls na ni-request ni Rolly sa kanilang kasambahay. Pinagsaluhan nila ito habang nagtatanong-tanong pa sila ng mga random na bagay sa isa't isa. Nagtagal ng 1 oras ang kanilang pag-uusap. Hanggang sa natapos na din ito. Inihatid na ni Rolly si Nicole sa bahay nito sakay ng kanyang kotse. I still appreciate your parents, Rolly. Dahil kahit na ayaw nila sa akin, sinubukan nilang kanilang best para itago ang pagkaayaw nilang yon. Although sinubukan nila, kita pa rin naman sa kanilang disappointed sila sa desisyon mo na maging tayo. I'm sorry kung ganun ang reaksyon nila nung malaman nilang waitress ka at ganun ang work ng parents mo. It's okay. Hindi mo naman kailangang humingi ng sorry. Hindi mo naman hawak ang reaksyon nila. Pero ngayong alam na nilang mahirap lang ako, I just wonder kung ano kaya ang gagawin nila. I mean, masyado pa namang maaga para ayawan nila ako. Kaya mahirap sabihin. Pwede namang saka sila gagawa ng paraan para paghiwalayin tayo kapag ikakasal na tayo. Titingnan ko. For sure, iko-confront nila ako about my decision pag-uwi ko. Nang maihatid ni Rolly ang dalaga sa apartment nito ay bumalik na siya sa kanilang mansyon. Kinausap siya ng kanyang mga magulang sa kanyang kwarto. Rolly, ano bang nagustuhan mo sa babaeng yun? Yes, maganda siya at sexy. Pero Rolly naman, maraming babae dyan na mas maganda at sexy kesa sa kanya na merong kaya sa buhay. Sabi ni Ashley, hindi galit pero dismayado. Oo nga, Rolly. Lahat ng girlfriend na pinapakilala mo sa amin, puro nasa wealthy family. Kaya, anong nangyari? This is such a downgrade. Mahal ko po si Nicole. At mabuti po siyang tao. Saksi po ako roon. Lalo na't hindi niya alam na mayaman pala ako all this time. Tinanggap niya ako, not knowing na anak ako ng isang bilyonaryong pamilya.
Well, she has to. Magandang lalaki ka. At ang kapal naman ng mukha niya kung hindi ka niya tatanggapin, mahirap din naman siya. Ma, maraming babae dyan na hindi lang good looking ang hinahanap. Gusto rin ng mapera. Pero si Nicole, katunayan nga, ayaw niya ng mga lalaking mayayaman. Dahil ayaw raw niyang apihin siya ng family ng mapapangasawa niya. Yun din ang reason kung bakit ko itinago sa kanya na mayaman talaga ako. Since I met her, hindi niya alam na mayaman ako. Lately lang yun na nalaman niya nung nagkaroon na ako ng lakas ng loob na ipagtapat ang totoo. Pero Rolly, don't you think this is a shame to your family? Ano na lang ang sasabihin ng kamag-anak natin kapag nalaman nilang may asawa kang galing sa mahirap na pamilya? Pa, hindi importante sa akin kung anong sasabihin nila. Ang importante sa akin ay kung anong nararamdaman namin ni Nicole para sa isa't isa. Please, wag niyo na akong pahirapan dahil kaya kong ipagpalitan lahat ng kayamanan na meron ako para sa kanya. Ganun ko siya kamahal at ganun siya kaimportante para sa akin. Hindi na nagsalita pa sina Ashley at Enrico. Ramdam nilang sinseridad sa mga salita ng kanilang anak. Ganun ba? Ano pa bang magagawa namin? Ashley, mabuti pa. Let's give them time. Anak, ilang taon na pala kayo? Or buwan? 6 months pa lang po kami. See? 6 months pa lang sila. Marami pang pwede mangyari. Let's give them time. Tama po si Papa. Kilalanin niyo muna po si Nicole bago niyo siya husgahan. Hindi natin kailangan na mayaman ang mapapangasawa ko. We have enough money to sustain ourselves. Paliwanag pa ni Rolly. Ano pa nga bang magagawa namin kung yan ang gusto mo? And yes, tama nga ang papa mo. Masyado pang maaga para paghiwalayin kayo. For sure naman, magiging kagaya lang niya ng past relationship mo na hindi naman nag-last forever. Nauwi rin sa hiwalayan. Ani ni Ashley. Gusto mang sumagot ni Rolly ay minabuti na lamang niyang wag na lang gawin. Kinabukasan, kinausap ni Rolly si Nicole upang ipaalam dito ang mga nangyari sa kanilang paghaharap ng kanyang mga magulang. Anong sabi ng mga magulang mo after mong bumalik ng mansyon ninyo? Hindi kaagad sumagot si Rolly. Rolly, yung totoo sana. Okay lang naman kahit bad news ang sabihin mo. Expected ko na rin naman yun. Maging totoo ka lang. Yes, Nicole. Tama nga ang kutob mo. Hindi maganda ang impression nila sa'yo dahil sa financial status at family background mo. Pero don't worry, I made it clear na ipagpapalit ko ang lahat para sa'yo. At ano man ang mangyari, hinding-hindi kita iiwan sa ere. Kahit bigyan man siya ng assurance ni Rolly, ay hindi pa rin niya maiwasan na mag-alala. Sana nga, Rolly. I'm sorry ulit, Nicole, ha? Dahil sa paglilihim ko sa'yo, kaya namumroblema ka pa ng ganito. Siguro, kung ibang boyfriend mo, nire-respeto ka ng nanay niya, which is what you deserve. Hindi ang ganito. Rolly, mababa lang ang pasensya ko sa mga taong nagmamaliit sa akin. Pero kung insultuhin nila ako ng 1 o 2 beses o baka 3 beses, siguro kaya ko pang tiisin yun. Pero kapag umabot na sa 4 na beses, baka hindi na. Kaya please, wag na sanang umabot doon. Or else, baka kailangan na kitang papiliin. If ako na gusto mo, I would be happy. Pero kung parents mo, I'm so sorry. Pero baka yun ang end ng relationship natin. Mahal kita. Pero mas mahal ko ang peace of mind ko. Naiintindihan ko. But I think, masyado na tayo nag-overthink. Saka na muna natin pag-usapan yan kapag nangyari na. Nang umuwi si Nicole sa apartment unit nila ni Veronica, ay tulala siya sa kanyang kama habang iniisip kung saan mapupunta ang relasyon nila ni Rolly
Aminado siyang tama ang sinabi ni Rolly na masyado na siyang nag-overthink, pero aniya, may rason siya para mag-overthink. Anong iniisip mo dyan? Sabi ni Veronica na nakaupo sa kama at nagtutupi ng mga damit. Iniisip ko lang yung sinabi ni Rolly kanina. Ano bang sinabi niya? Ani ni Veronica. Dito, ipinaliwanag ni Nicole ang lahat ng napag-usapan nila ng kanyang nobyo. Ganun pala? Ay di basta tandaan mo ang sinasabi ko sa iyo noon na masyado pang maaga para mag-back out sa relasyon ninyo ni Rolly. Pwede ka pang umalis kung gugustuhin mo. Hindi pa ganun kalalim ang pag-ibig mo sa kanya, kaya mas madali pang mag-back out. Ani ulit ni Veronica. Yun na lamang ang naging payo ng kaibigan. Pero nang magagabi na, habang tulog si Nicole sa kabilang kama, ay siya namang busy sa pagre-research tungkol sa family background ni Rolly. Sa kanyang pag-iimbestiga, nalaman niya kung anong itsura ng mga magulang ni Rolly. Nag-isip siya ng paraan kung paano siya mapapalapit, lalong-lalo na sa ina ni Rolly na si Ashley. Kinabukasan, naging host sa isang fashion show event si Veronica. Siyang nagsasalita sa stage habang isa-isang lumalakad ang mga modelo at gamit ang mga damit sa harap ng napakaraming tao sa malaking kwarto. Nang matapos ang event, uuwi na sana siya nang makuha ang atensyon niya ng isang taong pamilyar sa kanya. Ito ay walang iba kung hindi si Ashley, ang ina ni Rolly. May kausap na ibang tao si Ashley nang mamataan niya ito. Nang magpaalam na si Ashley sa kanyang kausap, sa kanya ito nilapitan. Hello, madam. Pagbati ni Veronica, ngumiti si Ashley nang makita siya. Oh, hi! How are you, Miss Veronica? I'm good po. How about you po? I'm good too. Good to hear po, ma'am. I'm a fan, by the way. Nakita ko po yung mga bag designs niyo na ginawa niyo for your company. Sobrang amazed po ako. Oh wow, really? Thank you so much. I am a fan of yours too. Palagi kitang nakikita sa beauty and fashion events. Sobrang ganda mo pala talaga sa malapitan. Thank you po, madam. Kayo rin po. If hindi po kayo busy, can I invite you sa coffee shop? May mga alam akong nagsaserve ng masasarap na kape, madam. Oh, sure. Hindi ako busy, Iha. Salamat po, madam. It's an honor po. You're welcome. Nagpunta na nga sila sa isang coffee shop na mamahalin. Ako na po ang magbabayad, madam. Ako naman po ang nag-invite. No, it's okay, Iha. Ako na. No, madam. Ako na lang po talaga. Okay, sure. Salamat naman kung ganun. Nang dumating ang kanilang mga order, ay nagkwentuhan sila sa maraming bagay tungkol sa fashion, bag at makeup. Kung meron man silang pagkakaparehas ng hilig, yon ay ang mga bagay na nabanggit. Kaya naman gumaan ang loob ni Ashley kay Veronica. Napakagaan mo namang kausap, Veronica. I hope we can have a dinner soon. Oo naman po, madam. It will be my pleasure. You can contact me here. If gusto niyo po makipagkita for a coffee, sabay abot nito ng calling card niya. Bagay na tinanggap naman ng matanda. Oh, that's so sweet. Thank you so much. Maraming araw ang lumipas. Naging sunod-sunod ang pagkikita ni na Veronica at Ashley. Dahilan upang mas maging malalim pa ang kanilang pagkakakilala sa isa't isa. Masasabi nilang parang magkaibigan na sila sa kabila ng agwat ng kanilang mga edad. Nika, may tanong lang ako sa'yo. Sure po, madam. Ano po yun? Napaisip lang ako. May boyfriend ka na ba? Naghiya-hiyaan si Veronica. Wala po. Bakit niyo naman po natanong? I just thought, nabagay ka sa panganay kong anak.
Nanlaki ang mga mata ni Veronica sa kanyang narinig. Nagsitayuan ang kanyang mga tenga at nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Salamat, madam. Single po ako. 1 year na. Sayang nga lang, dahil may girlfriend na ang anak ko. Yung nobya niya kasi, hindi naman sa minamaliit ko. Pero hindi ko talaga maintindihan kung ano bang nagustuhan niya ron. Waitress na nga lang, wala pang magandang family background. Oh, sorry. Hindi naman sa minamaliit ko siya. Hindi po, madam. Ayos lang po. Sa tingin ko naman, understandable naman po ang nararamdaman ninyo. Huwag niyo na pong isipin na masama kayo dahil naiisip niyo ang mga yon. Sa tingin ko naman, normal naman po na maramdaman niyo yon. Anyone who say otherwise, nagpapakahipokrito lang. Ay, nako, salamat Veronica. At naiintindihan mong nararamdaman ko. Kung naging magkaedad lang tayo siguradong naging mag-best friend na tayo. Pwede naman po tayo maging mag-best friend kahit malayo po ang edad natin sa isa't isa. Oo naman. Napapuntong hininga siya. Ay, sana nga'y maghiwalay rin kagad ang anak ko at ang nobya niyang yun. Para naman maipakilala kita sa anak ko. Wag naman po, madam. Kawawa naman po yung anak ninyo kung sakali. No, what I mean is, sana ay magsawa na ang anak ko sa babaeng yun. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yun kung hindi siya magsasawa sa anak ko, hindi ba? Sino ba siya sa akala niya? Tumawa na lamang si Veronica. Kinabukasan, dinala ni Rolly si Nicole sa kanilang mansyon dahil sinusubukan niyang mapalapit si Nicole sa kanyang mga magulang. Si Nicole gusto muna niyang suyuin si Ashley sa pagbabakasakaling lumambot din ang puso nito sa kanya. Magandang araw po, madam. Magandang araw din, iha. Anyway, pasensya na ha, pero ang totoo niyan masama talaga ang pakiramdam ko. Kaya baka hindi rin ako magtatagal. Kakailanganin ko ng magpahinga. Ilang minuto from now. Ganun po ba? Sige po, magpahinga na po kayo. Ani ni Nicole. Thank you, iha. Umalis na si Ashley at nagtungo sa kanilang kwarto na mag-asawa. Tumingin sa relo si Enrico. Mukhang kailangan ko na rin magpahinga at may meeting pa kami ng kasosyo ko. Mamayang 8:00 ng gabi. Nicole, we can talk more na lang sa susunod kapag medyo hindi na kami busy. Sa ngayon, pwede kang maglibot-libot muna dito sa mansyon. Ani ni Enrico at sinundan ng asawa sa kanilang kwarto. Nagtingin na naman sina Nicole at Rolly. Kita ang awkwardness sa kanila. Alam nilang ayaw lang ng dalawa na makipaglapit kay Nicole. Kaya gumawa ang mga ito ng paraan upang huwag na mangyari yun. I'm sorry, Nicole. Akala ko rin hindi sila busy ngayon. Kaya kita dinala rito ngayon. No, it's okay. Hindi naman talaga sila totoong busy. Ayaw lang nilang makipaglapit sa akin. Hindi naman sa ganun, Nicole. Nag-overthink ka lang. Rolly, hindi ako tanga. Marunong akong makaramdam. Ayaw nila sa akin at nire-respeto ko yun. Ang kagandahan naman sa kanila, hindi nila ako dinedisrespect gaya ng ikinakatakot ko. Kasi sa totoo lang, hindi pa ako handa na madisrespect. Next time na lang, Nicole. Promise, I will ask them na mas maging approachable sa'yo. Isang araw, inimbita ni Ashley si Veronica sa kanilang mansyon. Gusto niyang mabaling ang atensyon ni Rolly kay Veronica upang makalimutan nito si Nicole. Hindi niya alam ang nakaraan ng dalawa. Napakagandang bata naman itong si Veronica. Alam mo bang lagi kang ikinikwento sa akin ng asawa ko? Sabi ni Enrico. Salamat po. Napakabait po ni Madam Ashley. Wika ni Veronica. Ipapakilala kita sa anak ko. Parating na rin yon maya-maya lang.
Maya-maya nga'y dumating na si Rolly. Nang makita ni Rolly si Veronica, ay kitang-kitang gulat sa kanyang mga mata. Si Veronica naman ay gulat-gulatan, kunwari hindi alam ang totoo. Nika, siya ang anak ko na lagi kong ikinukwento sa'yo. Siya si Rolly. Rolly, siya naman ang kaibigan kong si Veronica. O anak, bakit parang nakakita ka yata ng multo? Sabi ni Enrico. Ano pong ginagawa niya rito? Tanong ni Rolly. Kaibigan ko siya, anak. Inimbita ko lang. Ano ba namang klaseng tanong yan sa bisita natin? Madam, kilala ko po si Rolly. Dati po siyang nanligaw sa akin. Nagulat sina Ashley at Enrico sa kanilang natuklasan. Manliligaw mo siya dati? Diyos ko, what happened then? Hindi ko po siya sinagot. But why? Anong hindi mo nagustuhan sa anak ko? Hindi lang po kasi ako ready na makipagrelasyon at that time. Pero hindi naman po ibig sabihin nun, unlikable si Rolly. Katunayan, sobrang bait po niya. Sadyang hindi lang po ako ready ng time na yon, mentally and emotionally. Ganun ba? Diyos ko, sayang naman pala kung ganun. Paano po kayo nakilala ni Veronica, ma? Matagal ko na siyang nakikita sa mga event. Pero hindi pa kami nag-uusap noon. And then may pinuntahan akong fashion event. Doon kami nag-usap for the first time. Pagkatapos noon, naging close na kami sa isa't isa. Paliwanag ng matanda. I see. Oh, by the way, Rolly, ang ibig sabihin ba nito ay once mo na rin pala siyang nagustuhan? At nireject ka lang niya? Tama po, ma. Iha, ganun pa rin ba ang nararamdaman mo para sa anak ko? Ayaw mo pa rin ba sa kanya? Ngayon po kasi, ready na akong pumasok sa isang relasyon. Mentally and emotionally. Kaya yes po. Pero nakwento niyo po sa akin na may girlfriend ng anak ninyo. Hindi naman po ako ang tipo ng tao na nangaagaw ng nobyo. Ay, ano ka ba naman, Iha? Rolly, anak, narinig mo ba yun? Ready na raw si Nika na pumasok sa isang relationship. Nareject ka lang niya dahil hindi pa siya ready noon. Hindi dahil ayaw niya sa'yo. And now that klaro na ready na siya, diligawan mo na siya ulit. Ma, mahal ko na po si Nicole. Minahal mo siya dahil nireject ka ni Nika. Whatever the reason is, mahal ko na si Nicole ngayon. Tita, wag na po nating pilitin si Rolly. And isa pa, best friend ko rin po si Nicole. Napatakip ng bibig si Ashley sa kanyang natuklasan. Ganun ba? O sayang naman, sobrang nanghihinayang ako, anak. Gustong-gusto ko sana si Veronica para sa'yo. Wala ba talagang paraan para ibalik mo ang atensyon mo kay Veronica? I'm sorry po, ma. Pero wala na po talaga. Nung nagustuhan ko si Nicole, hindi yun dahil ginamit ko siya as a coping mechanism dahil sa pag-reject sa akin ni Veronica. Hindi ko rin siya ginamit para pagsilosin si Veronica. Sa tuwing iiwan po kami ni Nika, every time na magkakasabay kaming kumain, I believe genuine ang naging flow ng relationship namin. Hindi yun puwersahan para makatakas sa stress at sa lungkot. Ashley, hayaan na natin ang anak natin. I believe na mas kagusto-gusto si Veronica kesa kay Nicole. Si Veronica, maganda, mabait, at may magandang trabaho as compared kay Nicole. Kaya eventually, I believe na marirealize din yun ng anak natin. Hindi siya kailangang i-pressure ngayon. Dito na sumuko si Ashley at naisip na tama ang sinasabi ng kanyang asawa. I see. Tamang sinabi mo, Enrico. Umalis naman si Rolly at dumiretso sa kanyang kwarto. Kita ang pagtatampo sa kanyang buong presensya dahil sa sinabi ng kanyang mga magulang. Naiwan naman sa sala sina Ashley, Enrico at Veronica. Pagpasensyahan mo ng anak namin, Veronica. Mukhang hindi ata nagustuhan ang mga sinabi namin. Ayos lang, madam.
Understandable naman po yung kung sakali. Pero please, wag po nating pilitin si Rolly. Baka po kasi lalo lamang lumayo ang loob niya sa akin. Iha, nung nireject mo ba siya, may masasakit na salita ka bang sinabi sa kanya? Wala naman, sir. Nireject ko lang siya ng maayos. Maayos pong relationship namin. Wala naman po kaming galit sa isa't isa. Mabuti naman kung ganun. Pero, tama nga ang sinabi ni Enrico. Huwag natin siyang madaliin. Masyado pong maaga para i-pressure siya na gustuhin ka. Tama po, madam. Kung kami po ang para sa isa't isa, kami at kami po. Sa tingin ko, masyadong formal ang madam. Tawagin mo na lang akong tita, Iha. Totoo po? Sige po, tita, kung ganon. Wika ni Veronica. Nang mga sumunod na araw, sinadyang puntahan ni Veronica si Rolly sa building kung saan ito nagtatrabaho. Kunwari ay may iba siyang pakay roon. Nag-uwian na at lumabas na ng building si Rolly. Saka naman lumabas sa pinagtataguan si Veronica na kunwari nagkasalubong lang sila ng binata. Oh, Rolly, nandito ka pala. Anong ginagawa mo rito? May pinuntahan ako. Eto yung daan kaya nandito ako. Anyway, kalimutan mo na ang mga sinabi ni Mama nung mga nakaraang araw. Mukhang gusto niya ako para sa'yo. Ikaw na ang magsabi sa kanya na ayaw mo sa akin, gaya ng sinabi mo sa akin noon. Rolly, ang totoo, hindi naman talaga sa ayaw ko sa'yo noon. No, tandang-tanda ko pang sinabi mo sa akin noon. Ang sabi mo, may dalawa kang manliligaw. Isa ko ron. At ang isa, yung lawyer. Sinabi mo na mas compatible ang personality niyong dalawa kaysa sa atin. Kaya sinagot mo siya. It's not true na hindi ka mentally and emotionally ready at that time. Kaya I'm not sure kung bakit nagsisinungaling ka kay Mama. Rolly, hindi ako nagsisinungaling. Totoo yun, I swear. Siguro, nalaman mong mayaman pala ako all this time. Nabanggit ba ni Nicole yun? Kaya mo in-approach si Mama? Naggalit-galitan si Veronica, kaya sinampan niya si Rolly. Hindi ako ganong klase ng tao. Masyado mong hinuhusgahan ng pagkatao ko dahil lang nireject kita noon. Sabi nito at umiiyak na tumatakbo. Si Rolly naman na konsensya sa kanyang mga nabitawang salita. Aniya, masyado siyang naging judgmental sa dalaga. Samantala, si Veronica ay aminadong nasaktan sa sinabi ni Rolly. Ngunit ang kanyang pag-iyak at ang sampal ay isa lamang pagpapanggap. Gusto niyang konsensyahin si Rolly at gusto niyang magpaawa rito. Kinabukasan, muli siyang inimbita ni Ashley na kumain sa isang fine dining restaurant. Marami silang napag-usapan tungkol sa kanilang mga hilig, habang si Veronica naman kanina pa gustong sabihin ang isang bagay, ngunit bumubuelo lang hanggang sa nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ang bagay na yun. Tita, may ipagtatapat po sana ako sa inyo. Oh, sure. Ano yun, Iha? Tungkol yun sa girlfriend ni Rolly, si Nicole. What about her? Kasi, wag po sana kayong magugulat sa sasabihin kong ito, ha? Ano ba yun, Iha? Pinapakaba mo naman ako. Kasi friend ko po si Nicole. Kaya kilalang kilala ko siya. Kaibigan ko po siya since nasa college kami. Yes? Nabanggit mo nga sa akin yun noon? Kasi si Nicole, niloloko niya lang po si Rolly. Hindi po totoo na hindi niya alam na mayaman si Rolly. Alam po niya yun in the first place. Nagpanggap lang po siya na hindi niya alam. Nagpanggap din siya na ayaw niya sa mga lalaking mayayaman para lang makuha ang loob ni Rolly. Si Rolly naman po, naniwala. Kaibigan ko po si Nicole, kaya hindi madaling sabihin ito sa inyo. Pero, kaibigan ko na rin po kayo. Hindi po kaya ng konsensya ko na ilihim ang totoo tungkol sa tunay na intensyon ni Nicole.
Nakaramdam ng matinding galit si Ashley dahil sa kanyang narinig. Napakawalang hiya naman pala ng babaeng yun. Kaya pala sa umpisa pa lang, hindi na maganda ang kutob ko sa kanya. Pare-parehas lang talaga ang mga mahihirap. Puro pera lang ang habol nila sa aming mga mayayaman. Pasensya na po talaga kung kailangan kong sirain ang araw ninyo. Ah, Iha, huwag kang humingi ng pasensya. Masaya nga ako dahil ipinagtapat mo sa akin ang katotohanan. Kailangan tong malaman ng anak ko. Tita, pwede po bang huwag niyong sabihin na sa akin ang galing ang impormasyon? Ayoko po sana magalit sa akin si Rolly. Baka kasi isipin niya, sinisiraan ko lang si Nicole sa kanya. Hindi po totoo yan. I swear to God. Huwag ka mag-alala, Iha. Hindi ko yan sasabihin. Kung pera lang ang habol ng bruhang yun, pues, isasampal ko sa kanya ang perang hinihingi niya. Basta mawala lang siya sa buhay ng anak ko. Kunwari hindi komportable si Veronica, pero sa loob-loob ng puso niya ay nakangiti siya at tumatawa. Nika, huwag ka nang malungkot dyan. Hindi mo kailangang makonsensya. Dahil ba, pakiramdam mo'y binibetray mo ang Nicole na yun? You're doing this for good. Sinunod mo lang ang konsensya mo. Thank you, tita. Pahingi ako ng number ng babaeng yun. Kailangan ko siyang makausap. Ngayon na ngayon din. Nasa trabaho si Nicole at naka-off ang kanyang cellphone. Nang matapos ang kanilang duty, kinuha niyang kanyang cellphone sa locker dahil pauwi na siya. Dito niya nakita ang ilang text na wala namang lamang mensahe, isang numerong unknown sa kanyang cellphone. Na-curious siya kung sino kaya ang nag-text na yun. Kaya naman, nag-text siya sa numerong yon kung sino ito. Saka siya lumabas ng establishment upang umuwi na. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, patungo sa terminal ng bus, nag-ring ang kanyang cellphone. Tumawag ang numerong yon, kaya naman sinagot niya ito. Hello po? Hello, Nicole? Ako to, ang mama ni Rolly. Kayo po pala, madam. Napatawag po kayo. Sorry po pala ha. Iniwan ko kasi sa locker ang cellphone ko. Naka-duty po kasi ako sa trabaho. No worries. Pauwi ka na ba? Yes po, madam. Kasama mo ba ang anak ko? Hindi po. Wala po kaming date ngayon. Good. May kailangan tayong pag-usapan. Magkita tayo sa address na ititext ko. If possible, huwag mong sabihin kay Rolly. Matigas ang boses ni Ashley sa kabilang linya, kaya hindi maganda ang kutob ni Nicole. Pakiramdam niya may hindi magandang mangyayari. Sige po, madam. Pero tungkol po saan ang pag-uusapan natin? Basta, malalaman mo kapag nagkita tayo. At saka na namatay ang phone sa kabilang linya. At saka naman siya nakatanggap ng isang message tungkol sa address kung saan sila mag-uusap ni Ashley. Pinapapunta siya sa isang parke. Kaya naman nagmadali siyang pumunta roon habang mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa sobrang kaba. Nang marating ang parke ay hinanap niya ang matanda at natagpuan niya itong nakaupo sa isang bench na nakapwesto sa ilalim ng isang puno. Kalmado, huminga siya ng malalim at saka bumuntong hininga at nilapitan ng matanda na nakasuot pa ng shades sa mata. Magandang araw po, madam. Maupo ka. Sinunod niya naman ito. Ano po yung sasabihin niyo sa akin, madam? Napansin niya ang isang maliit na bag na pumapagitna sa kanila sa bench. Buksan mo ang bag. Po? Eto po? Yes, do it now. Lalo pang kinabahan si Nicole dahil sa mga ipinapagawa ni Ashley sa kanya. Sinunod na lamang niya ito. Nang buksan niya ang bag, dito bumungad sa kanya ang laman nitong limpak-limpak na perang papel. Ano pong ibig sabihin nito, madam? Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kunin mo ang perang yan at lubayan mo ang anak ko.
Kalmadong sabi ni Ashley, ngunit mapapansin ang pagtitimpi ng galit. Si Nicole nawindang dahil dumating na ang araw na kinakatakutan niyang mangyari. Madam, mahal ko po ang anak ninyo at mahal din niya po ako. Huwag kang mag-inarte. 2 million pesos ang nilalaman ng bag na yan. Maliit pa ba yun sa'yo? Hindi naman po, madam. Malaking pera na po yan. Pero wala pong halagang pagmamahal ko para kay Rolly. Hindi niyo po yun matutumbasan ng anumang halaga. Kung ganon, naliliitan ka pa sa 2 milyon. Dodoblehin ko yan. Gagawin kong 4 milyon. Lubayan mo lang ang anak ko. Baka iniisip mo na mas malaki pa ang makukuha mo sa anak ko kapag napangasawa ka niya? Bakit? Bakit confident ka ba na mauuwi sa kasalan ng relasyon ninyo? 4 na babae ang ipinakilala ng anak ko sa akin noon. And what made you think na you're special? Hihiwalayan ka rin niya, iha. Tumayo si Nicole. Naiintindihan ko po na ayaw niyo sa akin. And I think, hindi ko kayo makukumbinsi na gustuhin ako. And that's fine. May iba po ba kayong sasabihin? Kasi kung wala na, aalis na po ako. Sabi niya at tumayo na. Diyan ka lang. Kinakausap pa kita. Huminga ng malalim si Nicole at muling umupo. Kung masyadong maliit ang 4 na milyon sa'yo, okay. Sige. Gagawin kong 10 milyon. Handa ako maglabas ng ganun kalaking pera para sa kapakanan ng anak ko. Kapakanan? Hindi ko po sisirain ang buhay niya. Huwag ka nang magpanggap. Pera lang ang habol mo sa anak ko. Kunwari hindi mo alam na mayaman siya. Huwag kang sinungaling. From the start, alam mo yun. Someone close to you told me na pera lang ang habol mo sa anak ko. Someone close to me? Sino po? Importante pa ba yun? Yes, dahil nagsisinungaling siya. Kung sino man po siya, hindi niyo siya kailangang pagkatiwalaan. Mas mapagkakatiwalaan ko siya kesa sa'yo. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? I see. Kung hindi rin naman kayo maniniwala sa akin, there's no point na makipag-usap sa inyo. Hindi ko po tatanggapin ang pera. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko kay Rolly. As long as ipaglalaban niyang pagmamahal niya sa akin. Kung gusto niyo pong paghiwalayin kaming dalawa, please, kumbinsihin niyo po si Rolly. Ngayon pa lang, para na rin magkaroon ng kalinawan sa akin kung ano ba ang pipiliin niya. Kung yung kayamanan na meron ba siya o ako. Excuse me. At umalis na nga si Nicole. Napakabilis ng tibok ng puso niya habang naglalakad siya papalayo. Alam niyang darating ang araw na ito, pero hindi niya ito napaghandaan. Pakiramdam niya ay napakabilis ng mga pangyayari. Nang makauwi siya sa bahay, kaagad niyang tinawagan si Rolly. Kinausap niya ito sa cellphone at pinapunta sa isang restaurant. 8:00 ng gabi at nag-dinner sila sa isang simpleng restaurant. Mukhang na-miss mo agad ako ah. Pagbibiro pa ni Rolly pero hindi tumawa o kinilig si Nicole. Kita ang hindi pagkakomportable niya sa buong mukha. Oh, may problema ba, Nicole? Meron. Anong problema? Nakipagkita sa akin ng mama mo kanina. Inalok niya ako ng 10 milyon para lubayan ka. Nahinto sa pagkain si Rolly dahil sa kanyang narinig. Kita ang matinding gulat sa kanyang nanlalaki at nadidismayang mga mata. Inalok ka niya? Anong sabi mo? Ang sabi ko, nakadepende sa'yo kung lulubayan kita o hindi. Kung ipaglalaban mo ko, ipaglalaban din kita. Kaya please, make it clear to them na ako ang pipiliin mo. Kung ako nga ba talaga ang pipiliin mo. Gusto ko ngayon pa lang magkaroon na kayo ng clarity ng family mo about sa akin. Pipiliin kita, Nicole. Gusto kong kapag natulog ka mamayang gabi, may peace of mind ka. Ayokong mag-overthink ka na baka hindi kita piliin. Okay? Naluha si Nicole sa ibinigay na assurance nito ni Rolly sa kanya. Kaagad niyang pinunas ang gilid ng kanyang mga mata. Thank you, Rolly. Kapag pinapili ka nila,
Kung ako ba o ang kayamanan na meron ng pamilya mo, please, pag-isipan mo ring mabuti. Hindi yun basta desisyon na madaling gawin. Ayokong kapag naghiwalay tayo o nag-away, ayokong sisihin mo ko dahil naghihirap ka. Nicole, wala ka bang tiwala sa akin? Hinding-hindi ko yun gagawin sa'yo. Please, huwag ka na mag-overthink. I will confront them later. Lilinawin ko sa kanila na hindi nila tayo mapaglalayo. Kahit na ano pang gawin nila. Thank you so much, Rolly. Nang umuwi si Rolly, kinatok niya ang kwarto ng mga magulang. Pinapasok naman siya ng mga ito. Naabutan niya mga magulang na nagtsatsaa sa sofa at mini sala ng kwarto. Oh, Rolly, may sasabihin ka ba, iho? Sabi ng kanyang ina. Ma, bakit niyo yun ginawa kay Nicole? Bakit niyo siya inalok ng 10 milyon para hiwalayan ako? Sumbongera din palang girlfriend mo. You did that, Ash? Paniniguro ni Enrico. 10 million pesos? Yes, I did. At hindi ko yun ikakahiya. At hindi ko yun kailangang ilihim. Masyadong malaki ang 10 milyon. Yet, tinanggihan ka niya. Bakit daw? Ay, ano pa ba? Eh dahil sa lecheng pag-ibig na yan. Ma, I will clarify this for one last time. Hindi ko hihiwalayan si Nicole. Ano man ang mangyari. Papiliin niyo man ako between siya o ang kayamanan na meron tayo. Palagi kong pipiliin si Nicole. Huwag niyo siyang saktan. Please lang. Napakabuti niyang tao. Hindi niya deserve na tratuhin ng ganito. Fine. Kung gusto mo siya, and then go ahead. Magpakasal kayo. Kahit ngayon pa. Pero hinding-hindi niyo makukuha ang basbas ko. Kaya mo bang magpakasal sa babae habang may galit sa iyo ang mga magulang mo? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag sa araw ng kasal mo, wala kami doon ng papa mo? Hindi ko kailangang marinig ang sasabihin ng iba. Kahit wala pang pumunta sa kasal namin, magiging masaya kami ni Nicole. Ah, I remember. Someone told me na pinaperahan ka lang ni Nicole. At naniwala naman kayo. Yes, because I trust her. Her? Sino? Lumunok ng laway si Ashley. Hindi sumagot. Tila ba na corner na siya. Don't tell me. Si Veronica ang nagsasabi nito sa inyo. No, it's not her. Wala siyang kinalaman dito. No, ma. It's clearly her. I can't believe na nagagawa niyang siraan ng sarili niyang kaibigan. Well, I suppose desperada na siyang magkabalikan kami. O baka kahit na hindi kami magkabalikan, ayaw niyang mapag-iwanan siya ni Nicole. Hindi nga siya. Bakit mo ba siya dinadamay dito? Ma, huwag kayong maniniwala sa babaeng yun. Hindi siya ang babaeng gaya ng inaakala niyo. Nung nililigawan ko siya, meron pa siyang ibang manliligaw during that time. Nireject niya ako para i-entertain yung isa pa niyang manliligaw na abogado. Ang akala niya, mayaman ng lalaking yun. Pero mali siya. Hindi yan totoo. Hindi ganyang klaseng tao si Nika. Sinasabi mo lang yan dahil desperado ka nang siraan siya sa akin para matahimik na ako at tanggapin na lang si Nicole. No, ma. Kabaliktaran nun. Sinisiraan niya si Nicole para lalo kang magalit sa kanya at lalo kang gumawa ng paraan para paghiwalayin kami. Pero nagkakamali siya. Hinding-hindi ko hihiwalayan si Nicole. Tama na yan, Rolly. Kung seryoso ka nga sa mga sinasabi mo. Kung ganon, lumayas ka ng bahay. Mag-resign ka sa kumpanya at pumunta ka sa babae mo. Galit na sabi ni Enrico. Bagay na ikinagulat ni Rolly, ngunit inaasahan niya na. Enrico, huwag kang magdesisyon ng ganyan. Pagpapakalma ni Ashley sa asawa. Ash, manahimik ka muna. Rolly, hindi ako naniniwala na kaya mong iwan ang lahat ng meron ka para kay Nicole. Hindi mo kaya maghirap na gaya na sa kanya. Hinahamon mo lang kami dahil confident ka
na hindi ka namin papipiliin. Tama, hindi ba? Hindi nakasagot si Rolly dahil somehow may konting katotohanan ng sinasabi ng kanyang ama. Kaya sige, kapag nanatili ka pa rin dito sa mansyon, ang ibig sabihin nun, matatamasa mo pa rin ang lahat ng comfort ng buhay. Hindi ka mahihirapan, pero kapag umalis ka ng mansyon, kalimutan mo nang isa kang Loizaga at magpakasarap ka sa buhay kasama ang babaeng mahirap na yon. Enrico, ano ka ba? Huwag mong sabihin yan sa anak natin. Hindi gusto ni Rolly ang mga nangyayari sa kanilang pag-uusap. Ayaw niyang iwan ang posisyon na ipapamana sa kanya ng mga magulang sa oras na nagretiro ang kanyang ama. Ayaw niyang iwan ang mundong puno ng kaligayahan. At the same time, ayaw niya rin namang mawala sa kanya si Nicole. Pero nakapagdesisyon pa rin siya. Sa puntong ito ng buhay niya, alam niya sa sarili niya kung ano at kung sino ang mas matimbang sa kanyang puso. At yun ay walang iba kung hindi si Nicole. Pa, aalis ako ng mansyon. Pero hindi ko kakalimutan na isa akong Loizaga. Hindi ko pa rin kayo itatakwil dahil magulang ko kayo. Pero kung gusto niyo naman akong itakwil, wala na akong magagawa pa ron. Wala akong galit sa inyo. Pero kailangan ko tong gawin because you asked for it. Ani ni Rolly at lumabas na ng kwarto. Anak, teka sandali, dito ka lang. Huwag kang aalis. Huwag mong seryosohin ang papa mo. Sabi ni Ashley, pero hindi na siya pinansin ng kanyang anak hanggang sa makalabas na ito ng kwarto. Enrico, ano bang gagawin natin ngayon? Bakit mo naman kasi sinabi yon sa kanya? Ayan tuloy, mawawala siya nang wala sa oras. Paano ang mga maiiwan yung trabaho sa kumpanya? Hindi nakasagot si Enrico dahil maging siya ay hindi inaasahan na pipiliin ni Rolly si Nicole. Nagkamali siya ng pagkakakilala sa kanyang anak. Ang akala niya ay kilalang kilala na niya ang kanyang anak. Nang gabing yun ay umalis na si Rolly ng mansyon. Tumira na muna siya sa condo unit ng kanyang nakababatang kapatid na si Hansel. Si Hansel naman, isinumbong ang lahat sa kanilang lola na nasa abroad. Kuya, gusto kang kausapin ni Lola. Ikaw talaga. Bakit mo pa inaabala si Lola? Alam mo namang si Lola ang 911 natin. Kapag may problema kayo kay na mama at papa. Akin na nga. Kinuha ni Rolly sa kamay ni Hansel ang cellphone at inilapit ito sa kanyang tinga. Hello po, Lola. Rolly, ano tong narinig ko sa kapatid mo? Naglayas ka sa bahay. Totoo po yun, Lola. Pinapili po ako ni Papa kung sino ang pipiliin ko. Ang kayamanan o ang girlfriend ko. Pinili ko po ang girlfriend ko. Hanggang ngayon, mapagbataas pa rin talaga yung papa mo. Ay ang mama mo. Ayaw po nilang dalawa sa girlfriend ko. Wala pong kinalaman si Mama sa pagpapapili sa akin. Pero sinabi niyang never niyang tatanggapin si Nicole kapag ikinasal kami. Napakademonya talaga niyang mama mo, apo. Akala mo hindi rin nagsimula sa basurahan. Lola, tama na po. Ayoko na pong marinig yan. Huwag niyo na po akong intindihin. Magiging okay po ako rito kahit na wala na ako sa kumpanya. Kaya ko pong tumayo sa sarili kong mga paa. As I should. Hayaan mo yung mga magulang mo. Uuwi ako dyan sa Pinas sa susunod na buwan. Magkakaroon ng party na gaganapin sa cruise ship. Invited kayong lahat. Isama mo yung girlfriend mo. Gusto ko siyang makita ng personal. Huwag mo kong dismayahin, apo. Malaking expectation ko sa babaeng yan. Sige po, Lola. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan, ha? Teka po. Kumusta po pala ang demensya nyo? Eto, ganun pa rin. Hindi ako nilulubayan. Minsan sinusumpong ako, minsan naman hindi. Ang kabutihan naman ay bihira lang akong sumpungin ang demensya ko. At saka palagi ang nakabantay sa akin ang sekretarya ko. Sinisigurado niyang hindi ako makakaalis sa paningin niya.
Mabuti po kung ganon, Lola. Kinabukasan, kinausap ni Rolly si Nicole tungkol sa nangyari kagabi. Si Nicole hindi maiwasang makonsensya dahil pakiramdam niya'y sinisira niya ang buhay ng kanyang nobyo. Pasensya ka na, Rolly. Hindi mo ba talaga pagsisisihan yan? Ipinagpapalit mo ang buhay at karangyaan para sa akin? Nag-promise ako sa'yo, Nicole. At kailangan ko yung tuparin. Hindi na nakapagsalita si Nicole dahil inuusig pa rin siya ng konsensya kayong wala naman siyang ginagawang masama. Nga pala, sa apartment ka pa rin ba ni Veronica nakatira? Yes, doon pa rin. Bakit mo natanong? Best friend mo ba talaga ang babaeng yon, Nicole? Gaano kalaking tiwala mo sa kanya? Ha? Ano bang sinasabi mo? Bakit mo tinatanong yan? Sinabi sa akin ni Mama na may nakapagsabi sa kanya na pineperahan mo lang ako. Of course, I don't believe that. I know that's a lie. Nasabi nga rin niya sa akin yon. Hindi ko alam kung gumagawa lang ba siya ng kwento para may dahilan siya na suhulin ako ng pera. O baka may tao talagang nagsabi sa kanya ng kasinungalingan niyon. When I confronted her, sinabi niyang she trusts her. Yung nagsabi sa kanya na pineperahan mo ko, nadulas siya. Ang ibig sabihin, babae ang nagsabi sa kanya. At nasabi ko sa'yo na close na silang dalawa ni Veronica, hindi ba? Bumalik sa isipan ni Nicole ang sinabi ni Ashley sa kanya noon. Tandang-tanda niya pa ang sinabi ni Ashley na someone na malapit sa kanya ang nagsabi sa matanda na pineperahan niya lang si Rolly. Ayaw niyang pag-isipan ng masama ang kaibigan kaya pilit niyang binura sa kanyang isipan ang ideyang yun. Hindi naman siguro siya, Rolly. I see. Naiintindihan kong nagtitiwala ka sa kanya. Pero ako ang hindi talaga sa kanya nagtitiwala. Mabuti nga, nireject niya ako noon. Dahil I don't want to associate myself with her anymore. Nang araw na yun, hindi na mapanatag si Nicole. Kaya naman nang gabi na, naglakas loob siyang kausapin si Veronica tungkol sa bagay na bumabagabag sa kanyang isip. Nika, nasabi sa akin ni Rolly na close kayo ng mama niya. Totoo ba yun? Yun ba? Hindi naman very close. Sakto lang. Paano pala kayo nagkakilala? Tungkol dyan, nagkakilala kami sa isang fashion event. If hindi mo alam, bag designer si Madam Ashley. Mahilig din siya sa fashion, bag, and makeups. Kaya dun siguro nag-match ang personality namin. Kaya mabilis kaming na-attach sa isa't isa. Ganun pala, hindi ko alam na nakikipagkaibigan ka rin sa mga ganong edad. Hindi naman very friend. Let's say, parehas lang kami ng hobby, ng hilig, kaya naging close kami sa isa't isa. Wika ni Veronica. Sinabi niya sa akin na someone close to me ang nagsabi sa kanya na pineperahan ko lang si Rolly. Niisip ko, ikaw lang naman ang someone close to me na kakilala niya. Of course, aside kay Rolly. Sinasabi mo bang ako nagsabi kay Madam Ashley? Bakit ko naman sasabihin yon? Wala akong sinasabing ganon, Nika. Nasabi ko lang na sinabi yon sa akin ng mama ni Rolly. Magmula nang magkaroon sila ng awkward na pag-uusap na yun, hindi na bumalik pa sa dating palakaibigan ang naging trato ni Veronica kay Nicole hanggang sa isang araw ay sinabi na ni Veronica, Nicole, feeling ko masyado nang masikip itong apartment para sa ating dalawa. I think you can go now. Ha? Bakit masyado yatang biglaan? Dahil ba ito sa sinabi ko noon? Hindi mo naman kailangang ma-offend ng ganon. Wala yung kinalaman dito. In fact, matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Hindi lang ako makahanap ng pagkakataon at saka nahihiya rin akong sabihin. Pero ngayon,
Nagkaroon na ako ng lakas ng loob. Huwag ka na sana magalit. Pinakiramdaman ni Nicole si Veronica. Malakas ang kutob niyang guilty si Veronica kaya ito umaakto ng kinito. Hindi pa kita natatanong ng diretsahan. Pero since pinapalayas mo na rin naman ako ngayon, itatanong ko na rin. At para na rin magkaroon ka ng dahilan para palayasin ako. Ikaw bang nagsabi kay Madam Ashley na pineperahan ko si Rolly? Hindi! Matigas na sabi ni Veronica, mata sa mata. Pakiramdam ko, nagsisinungaling ka lang. Ngumiti naman si Veronica. Okay, fine. Aaminin ko, ako nga ang nagsabi. Pero bakit mali ba? Hindi ba totoo? Pineperahan mo lang naman talaga siya, diba? Kunwari ka pa red flag ang mayayamang boyfriend. Pero ang totoo, kating-kati ka na to have one. Nagulat si Nicole. Sa pagtatapat ng taksil na kaibigan, may kasama itong galit. Kung ganon, ikaw pala ang rason kung bakit lalong pumangit ang tingin sa akin ng magulang ni Rolly. Huwag ka na magpanggap, Nicole. Alam ko ang tunay mong kulay. Mukha ka ring pera kagaya ng iba. Nakagaya ng iba? O nang kagaya sa'yo? Akala mo ba hindi ko alam na kaya mo ni-reject noon si Rolly dahil akala mo mayaman yung abogado mo na nanliligaw sa'yo noon? Hindi ako kagaya mo, Veronica. Kaya wag na wag mo akong ikukumpara sa'yo. Ha! Wag ka na magpanggap, Nicole. Ang akala mo ba, hindi ko alam na kaya mo lang naman ako nilalapitan noong college dahil may kaya ako. Palagi kang nagpapalibre sa akin. Hindi yan totoo. And first of all, never akong nagdemand na ilibre mo. Ikaw ang nagkusa. Thank you sa panlilibre mo pero hindi ako papayag na akusahan mo ko ng masasamang bagay. Anong gagawin mo, ha? Sinampal ni Nicole si Veronica nang walang ano-ano. Hindi kita mapapatawad, Nika. Dahil sa paninira mo sa akin sa mga magulang ni Rolly. Pangit ang impression nila sa akin, pero gumatong ka pa. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon ni Rolly at ng mga magulang niya. Hindi ka ba nakukonsensya? Sasampalin din sana ni Veronica si Nicole upang gumanti, ngunit sinalo niya ang kamay ng taksil na kaibigan at saka ito itinulak. Hindi ko hahayaang dumampi ang marumi mong kamay sa mukha ko. Ikaw na rin ang nagsabi. Kilalang kilala mo ko. Hindi ako nagpapaapi sa kahit na sino. At sa kanya binitawan ang kamay ni Veronica nang marahas at kinuhang kanyang mga gamit saka umalis ng apartment. Ngayon, hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Ayaw niyang bigla na lamang umuwi sa bahay ng mga magulang na nasa Makati dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito sa sitwasyon niya ngayon. Sa huli, napilitan siyang hingi ng tulong ni Rolly kahit na alam niyang dihado rin ang sitwasyon ng kanyang nobyo dahil naglayas din ito. Pinuntahan niya si Rolly sa condo unit ng kapatid nito sa Kamuning. Nicole, siya pala ang kapatid ko, si Hansel. Hansel, siya naman ang nobya ko, si Nicole. Nasabi ko na sa kanya na dito ka muna habang naghahanap ka pa ng malilipatang kwarto. Pasensya ka na, sir. Biglaan din kasi. Kahit Hansel na lang. And yeah, it's okay. Girlfriend ka naman ni Kuya eh. Huwag kang mag-alala. Wala kaming gagawin na kahit ano. Makakaasa ka. Dito na ikwinento ni Nicole kay Rolly ang naging sagutan at pisikalan nila ni Veronica. Si Rolly hindi na nagulat sa nakumpirma. I knew it. Mukhang ang hindi siya papayag na makapangasawa ka ng lalaking mayaman. Gusto niya na palaging lamang siya sa'yo sa lahat ng aspeto ng buhay. Kahit ako, hindi ko rin inaasahan na ganitong kahantungan ng pagkakaibigan namin. Itinuring ko talaga siyang kaibigan. Pero mukhang kaibigan niya lang ako kapag nasa ilalim niya ako. Tama ka nga. May mga tao talagang gustong tumulong. Pero at the same time, ayaw nilang nalalamangan sila ng tinutulungan nila. Gusto nila, palagi silang nakakalamang. The damage has been done.
hindi ko na makaklarify kay mama ang totoo. In fact, sinabi ko na sa kanya noon na nagsisinungaling lang si Veronica para sirain ka sa kanya. Pero tuluyan na talagang na-brainwash ng babaeng yun si mama. Sa tingin ko, hindi yun dahil sa pampe-brainwash ni Veronica sa mama mo. Gusto lang talagang paniwalaan ng mama mo ang kasinungalingan niya para mas may rason siyang ayawin ako. Yeah, that's true. But it's okay. Total, umalis na rin naman ako sa bahay. Kaya wala na tayong dapat na intindihin. Nga pala, nakwento ko na sa iyo yung lola ko may demensya, di ba? Oo, anong tungkol sa kanya? Birthday kasi niya next month. October 8 to be exact. Babalik siya rito sa Pilipinas para i-celebrate ang birthday niya. Gusto niyang makilala ka ron. Sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa background ko na hindi ako mayaman? Oo, sinabi ko na sa kanya. And thankfully, hindi siya kagaya ni na mama at papa na mata pobre. Gusto ko niyang kilalanin para makita niya kung worth it ba ang pagtalikod ko sa kumpanya para sa'yo. Paano pag ang tingin niya, hindi ako worth it? Ayan ka na naman. Kung ano-ano na naman ang naiisip mo. Matutuwa yon kapag nakita ka niya. Basta, magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Ipakita mo lang sa kanya kung sino ka. Isang araw, muling nagkaroon ng pagkakataon sina Veronica at Ashley na kumain sa isang 5-star restaurant at ang kanilang pinag-uusapan ay si Nicole. Bruha talagang babaeng yan. Siya na nga tong may mali. Siya pang may ganang manampal. Kung nandun lang ako, sinampal ko na siya. Kaya nga po tita, pero don't worry, gumanti rin naman ako sa kanya. Sinampal ko rin siya and I made sure na doble yung sakit ng sampal ko sa sampal niya. Wika ni Veronica. Dapat lang. By the way, Nika, don't worry. Masyado pong maaga para sumuko tayo. We will do our best para mapaghiwalay ang dalawang yon. Huwag nating madaliin. Unti-untihin natin silang sirain hanggang sa hindi nila mapansin na tayo ang may kagagawan kung bakit masisira ang relasyon nila. Na-excite naman si Veronica sa ideyang nasa isip ni Ashley pero hindi siya nagpahalata. Tita, huwag na. Ayoko pong makasira ng relasyon. No, hindi iha. Hindi mo sisirain ang relasyon nila. Babawiin mo lang kung anong sayo. In the first place, ikaw ang unang niligawan, kaya sayo ang anak ko. Okay ba? Okay, tita. By the way, naghahanap kami ng pwedeng maging hosts sa 75th birthday party ng lola ni Rolly. Gaganapin ito sa isang cruise ship. It will travel from Manila to Boracay. Free ka ba sa October 8 till October 12? Yes, tita. Kahit hindi ako free, ika-cancel ko lahat ng plans ko that day. Para lang po dyan. Oh, thank you so much, Nika. Maaasahan ka talaga kahit kailan. Dumating ang araw ng October 8. Nagsipag-board ng mga imbitado sa cruise ship ng matanda. Ang lahat ng mga imbitado ay galing sa mayayamang pamilya, may mga politiko, at may mga kilala sa larangan ng negosyo. Palakaibigan kasi ang lola ni Rolly na si Abigail, kaya napakaraming nagmamahal dito. May kanya-kanya ring inimbitahan ng buong pamilya ni Rolly. Ang kanilang nobyo at nobya, mga closest friend at kung ano-ano pa. Sa kaso ni Rolly, inimbita niya si Nicole at ang matalik nitong kaibigan. Bumili ng isang magandang damit si Nicole para sa araw na yun. Gusto kasi niyang maging presentable sa harap ng lola ni Rolly. Sabay-sabay silang sumakay sa cruise ship. Pagpasok pa lamang ni Nicole ay kita niya na ang bawat detalye ng cruise ship na sobrang mukhang mamahalin. Rolly, pag-aari ba talaga ito ng lola mo? Yes, ever since, mahilig na talagang mag-travel si Lola sa iba't ibang bansa. At ito ang palagi niyang sinasakyan kapag nagta-travel siya abroad. Napakayaman niyo pala talaga. Actually,
Si Lola ang nagpundar ng lahat ng meron kami ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, baka isang simpleng tao lang kami ngayon. Ganun pala. Alas 8 ng gabi, nagsimula ang party, ngunit hindi pa rin nagpapakita si Abigail sa mga bisita. Masama kasi ang pakiramdam nito at nagpapahinga muna ito sa isang kwarto kasama ang kanyang sekretarya. Gayunman, upang hindi mainip ang mga tao sa venue, ay sinimula na ang party. Si Veronica ang naging host sa event na yun. May mga entertainment na itinatanghal sa stage gaya ng circus, magic tricks at may kumakanta pang sikat na singer. Si Nicole, manghang-mangha sa mga napanood na entertainment. Hindi siya makapaniwala na ganito kainggrande ang isang selebrasyon ng kaarawan. Nang matapos ang party, sa unang araw ng trip to Boracay, ay nagtungo na si Nicole sa kanyang kwarto at siya niyang matutuluyan sa buong trip. Habang naglalakad siya sa hallway, ay tinawag siya ng pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Nilingon niya ito at dito niya nakita ang mukha ni Veronica na nakangiti. "Why are you here?" sabi ni Veronica. "In-invite ako ni Rolly." "No, I know that. Pero bakit ka naririto?" "In this section ng cruise ship. Sa pagkakaalam ko, mga VIPs ang bisita na nandito." "Well, kung ganon, ibig sabihin VIP ako." Tumawa si Veronica. "Dahil kay Rolly." "Wala ka nang pakialam doon. Kahit kailan talaga, Nicole, ginagamit mo ang ganda mo para makuha mo ang mga gusto mo sa buhay. Wala ka talagang talent. That's why you will always be a waitress." "Proud ako sa trabaho ko at hindi ko yan ikakahiya. Mas mataas ang moral ko kaysa sa iyo na nagsisinungaling para lang makuha ang gusto." "Pinagdududahan ko nga rin ang pagiging close mo sa mama ni Rolly. Feeling ko, sinet up mo lang ang lahat para sadyaing makipag-close sa kanya. Tama ako, hindi ba?" "No, mali ka." Wika ni Veronica. "Tama ako. At kahit na magsinungaling ka pa, hindi rin ako maniniwala. Kaya aminin mo na lang. Para hindi ka magmukhang mas katawa-tawa." "Wala naman akong kailangang aminin dahil hindi naman totoo yun. Soon, maghihiwalay din kayo. I promised that." "Kahit maghiwalay kami, hindi ka niya magugustuhan, Veronica. Kaya huwag ka nang umasa." "No, nagkakamali ka. Ako ang una niyang nagustuhan at ginamit ka lang niya para pasilosin ako. Ginamit ka lang niya para less ang nararamdaman niyang lungkot at heartbreak nang niradya ko siya. Pero syempre, hindi ka maniniwala dahil nga desperada ka." Wika ni Veronica. "Ikaw ang desperada, Veronica. Soon, mabubunyag din ang lahat ng baho mo sa mama ni Rolly. Magkakaalaman din." Ngumiti na lamang si Veronica na tila ba confident siyang hindi darating ang araw na yun. "Okay, sure. Kung dyan ka masaya." At naglakad na si Veronica. Sinagi niya pa ang balikat ni Nicole. Si Nicole, gusto man niyang kumanti, ay nagpasya na lamang siyang maging bigger person at hayaan na lamang ang kamalditahan ng dating taksil na kaibigan. Kinabukasan, alas 7 ng gabi at masama pa rin ang pakiramdam ni Abigail na nasa kanyang kwarto. Binisita siya ng kanyang pamilya at hindi naman mapanganib ang kondisyon nito. Isa lang itong simpleng lagnat. Samantala, sa party venue ay muling nagtanghal ang mga entertainer upang libangin ang mga bisita. Binisita ng buong pamilya ni Rolly ang kanyang lola sa kwarto nito. Ngunit pagdating nila sa kwarto ay wala na roon ang matanda. Ang sekretarya nitong babae ay nakaupo sa gilid habang nakaidlip. "Leila! Gising! Nasaan si Mama?" Panggigising ni Enrico. Nagising ang sekretarya at nang makitang wala sa kamang matanda ay nagsimula na siyang magpanik.
Nako, pasensya na po. Nakaidli po ako dahil sa sobrang antok. Wika ng sekretarya. Ito na nga bang sinasabi ko? Bulalas ni Ashley. Mama, malamang nandito lang si Lola. Hanapin na lang po natin. Mungkahi naman ni Rolly at hinanap nila ang matanda. Nagpunta sila sa control area kung saan may mga staff na nakatokang magbantay sa mga CCTV at nakakalat sa buong cruise ship. Doon nila sinundan ang naging ruta ng matanda at ang mga sumunod nilang nasaksihan ay nagpawindang sa kanilang lahat. Si Veronica naman, matapos mag-host, ay bumalik sa kanyang kwarto upang magpahinga na habang nasa hallway siya. Sa pagitan ng mga kwarto sa VIP section, may nakita siyang isang matanda na uugod-ugod na naglalakad sa hallway. Simple lang ang damit nito. Kaya naman ang makita ito ng mapangmatang si Veronica ay tumaas kaagad ang kilay niya. "Excuse me, tanda? Bakit nandito ka sa section na to?" Tiningnan siya ng matanda sa mga sandaling yun na inaatake ng demensya. "Nasaan ba ako, iha?" "Nasa VIP section ho kayo. Mukhang naligaw kayo. Umalis na po kayo rito bago pa man ako tumawag ng security. Ipinagbabawal dito mga hindi naman VIP." "Anong VIP, iha?" Ay, Diyos ko. Ulyanin yata itong matanda na to. Hahawakan sana siya ng matanda pero itinulak niya ito dahilan upang bumagsak ito sa sahig. "Diyos ko naman, huwag mo nga akong hahawakan. Huwag ka kasing manghahawak ng bigla. Natakot ako sa iyo eh. Natulak tuloy kita." Tumawag ng security guard si Veronica. "Guard, may nag-uulyaning matanda rito. Bakit may mga ganitong bisita rito? Pakitanggal yan dito sa VIP section. Baka may malalapang sakit yan." Utos niya sa kwarta. Sabay na napadaan naman si Nicole. "Anong meron dito?" "May matanda rito sa VIP section. Nag-uulyanin." Pinagmasdan ni Nicole ang matanda. Hindi ang pagiging VIP ang unang bumagapag sa kanya kung hindi ang kalagayan ng kawawang matanda. "Madam, ayos lang po ba kayo?" "Madam? Bakit mo naman tinawag na madam ang matandang yan?" Hindi siya pinansin ni Nicole. "Madam, ano pong pangalan ninyo?" Sabi niya, sabay na pinatayo ang matanda. "Abigail lang pangalan ko. Siyempre natatandaan ko pa." "Ganun po ba? San po bang kwarto ninyo? At sino po ang kapamilya niyo rito? Ihahatid ko na po kayo sa kanila." "Ay, yun na nga. Hindi ko maalala, iha. May hinahanap sana ako. Bigla akong nakalimutan yung hinahanap kong yun." "Ganun po ba? Sige po. Dadaling ko na lang po kayo sa information. Baka po may makakilala sa inyo." "Ay, sige. Maraming salamat, iha." "Pabida ka rin talaga, Nicole." Wika ni Veronica. "Teka, ikaw ba ang tumulak sa kanya? Pati matanda hindi mo pinalagpas?" Sabi naman ni Nicole. "Ay ano, kasalanan niya yun dahil bigla na lang niya akong hinawakan kaya nagulat tuloy ako." "Hindi ko alam na ganito pala ang ugali mo, Veronica." Bla 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 bla. "Umalis na nga kayo. Ang dami mo pang sinasabi." Nang paalis na sina Nicole at ang matanda, saka naman dumating sina Ashley at Enrico at ang kanilang mga anak at ang sekretarya ng matanda. "Ay, eto na pala ang hinahanap ko. Ang apo ko," sabi ng matanda sabay yakap kay Rolly. Niyakap din naman ito ng mahigpit ni Rolly. Si Veronica, nanlaki ang mga mata at nawindang nang malamang lola pala ni Rolly ang matandang itinulak niya. "Rolly, siya pala ang lola mo?" Hindi makapaniwalang bulalas ni Nicole. Oo, Nicole. Maraming salamat sa pagtulong mo sa kanya. Nilapitan ni Ashley si Veronica at sinampal ito ng malakas. Ang kapal na mukha mong itulak ng ganong kalakas si Mama. Galit na sabi ni Ashley. "Tita, ano pong sinasabi niyo?" Huwag ka nang magkakaila pa. Kitang-kita namin sa CCTV.
kung paano mo siya itinulak. Paano mo yun nagawa sa taong walang kalaban-laban? Wala kang konsensya! Tita, let me explain. Nagulat lang ako kasi parang kakalmutin niya ako kanina kaya itinulak ko siya. Veronica, huwag ka nang magsinungaling. Nagmumukha ka lang katawa-tawa dahil sa pagsisinungaling mo. Sabi ni Rolly. Ay, Diyos ko apo, naalala ko na. Minamalditahan ako ng babaeng yan. Sinabi niyang ulyanin ako matanda at hindi raw ako nababagay rito sa VIP section ng sarili kong cruise ship. Puti na lang dumating itong magandang dalagang ito at tinulungan akong tumayo. Nagkusa pa siyang dalhin ako sa information para tulungan ako makabalik sa pamilya ko. Paliwanag ng matanda. Veronica, ganitong klaseng tao ka pala. Napakamatapobri mo palang tao. Sa lahat ng taong pwede mong pagmalditahan, ang mismong may-ari pa talaga ng cruise ship na ito. Sabi ni Enrico. Tita, sir, I'm so sorry. Pero nagulat lang po talaga ako. Umiiyak na sabi ni Veronica upang magpaawa. No, napaka-hypocrite mong tao, Veronica. You're just sorry dahil nahuli ka. Pero kung hindi lang namin nakita sa CCTV ang lahat, siguradong itatanggi mo ang lahat hanggang sa kamatayan mo. Sabi ni Rolly. Tanggalin niyo ang babaeng yan sa cruise ship ko. Pauwi na siya sa Maynila. Madam, pero nasa gitna na po tayo ng karagatan. Sabi ng sekretarya. Wala akong pakialam. Merong maliit na bangka sa ibaba ng bahagi ng cruise ship. Pasakayin niyo siya roon at ihatid sa tulong ng isa sa mga tauhan natin. Pero gabi na po, madam. Nasa na ba tayo? Bumaba na muna tayo sa pinakamalapit na isla. Matapos ibaba niyo siya roon. At wala akong pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya doon. Sige po, madam. Masusunod po. Uutusan ko po ang ating kapitan na maghanap ng pinakamalapit na isla ngayon na ngayon din po. Madam, patawanin niyo na ako. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Mananahimik na po ako sa kwarto ko. Basta wag niyo lang po akong pababain ng barko. Wala po akong kilala rito. Wala akong pakialam. May demensya ako. Pero hindi ako tanga. At lalong-lalong wala akong awa sa mga taong kagaya mo. Sa huli, umalis si Abigail. At sinundan naman siya ng lahat pag-uwi sa kwarto nito. Naiwan si Veronica na umiiyak. Maging si Nicole ay naawa sa dating kaibigan. Nicole, please! Pakiusapan mo ang lola ni Rolly. Humahagulhola na sabi nito. Susubukan ko. Pero sana, magsilbing lesson to sa'yo. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ani ni Nicole. Halika na. Sumama ka sa amin. Nakangiting sabi ng matanda na nasa di kalayuan. Tara, Nicole. Ipapakilala kita ng formal kay Lola. Sumunod naman si Nicole sa lahat. Nagtungo sila sa kwarto ni Abigail. Kumpleto na sila roon. Eto pala ang nobya mo, apo. Napakagandang bata at napakabuti pa. Tumingin ng masama si Abigail kay Ashley. Ano itong narinig ko, Ashley? Na pinipigilan mo ang apo ko na ibigin ang ganito kaganda at kabuting babae. Baka nakakalimutan mo kung saan ka nang galing. Mama, wag na po natin balikan ang nakaraan. Ani ni Enrico. Kaya nga po, Lola, hayaan na po natin si Mama. Sabi naman ni Rolly. Hindi naman po pwedeng ganon. Matapos niya kayong paglayuin ng girlfriend mo, nararapat lang na alamin niya kung saan siya nanggaling. Ma, ako naman po ang nagpapili kay Rolly. Hindi po si Ashley. Pasensya na ho kayo, Mama. Na-brainwash lang ako ng Veronicang yun. Ang sabi niya kasi sa akin, pineperahan lang ni Nicole ang anak ko. Siyempre, mahal ko ho ang anak ko. At iniisip ko ang kapakanan niya. Hindi ko naman alam na ganun pala ang totoong kulay niya. At sino naman ang Veronica na yan? Yung babae po kanina na nagmaldita sa inyo. O sige, patatawarin kita ngayon. Pero oras na malaman kong hinahadlangan mo ang pag-iibigan ng dalawang ito, hindi ako mananahimik sa tabi. Naiintindihan mo? Mama naman, hindi niyo naman ako kailangang pagbantaan.
Ngayong alam ko na po ang tunay na pagkatao ni Nicole, mas panatag ng loob ko na hayaan siyang makipagrelasyon sa anak ko. Mabuti naman kung ganun. Ikaw naman, Enrico. Ikaw pa talaga itong may ganang papiliin ng anak mo. Ikaw pa na pinagdaanan mo rin ang mga yan noon. Ma, hindi ko naman po alam na totoo siya sa mga salita niya. Ang akala ko po, pipiliin niya ang pagiging susunod na tagapagmana ng kumpanya. Hindi ko inaasahan na mas pipiliin pala niya ang babaeng yun. Sinusubok ko lang naman po siya, Ma. Tama na ang excuse. Ngayon, meron ba sa inyong tumututol sa pagmamahala ng dalawang ito? Ngayon pa lang, sabihin nyo na at sisipain ko kayo palabas ng cruise ship ko! Nagkaroon ng katahimikan. Walang sumagot. Sige na, Rolly. Nicole, hindi ko na kayo hahadlangan sa pag-iibigan ninyong dalawa. Ipinapangako ko sa inyo. At saka, pasensya na rin, Nicole, kung nahusgahan kita kagad. Ako rin. Pasensya na. Kung meron mang dapat na lubos na nakakaunawa sa sitwasyon niyo, yun ay dapat walang iba kundi kami ni Ashley. Dahil dinanas din namin niya noon. Kaya pasensya na. Rolly, pwede ka nang bumalik sa mansyon at sa kumpanya. Ma, Pa, salamat po. Malaking bagay po yan para sa amin ni Nicole. Salamat po, Lola. At salamat din po, Sir. Madam, sabi naman ni Nicole, walang anuman, iha. Simula ngayon, magiging payapa ng pag-iibigan ninyo ng apo ko. Sabihin mo lang sa akin, kapag may tumutol pa kina Ashley o Enrico, kuha mo ba? Sige po, Lola. Pero siya nga po pala, pwede po bang humingi ng pabor? Ano yon, apo? Kasi nakiusap po sa akin si Veronica. Naawa po talaga ako sa kanya. Kahit naman po masama ang ginawa niya. Parang napakadelikado po kung iiwan natin siya mag-isa sa malapit na isla. Lalo pat babae po siya. Nag-aalala lang po ako na baka po may mangyaring masama sa kanya. Napangiti si Abigail. Napakabuti mo naman, iha. Sa kabila ng ipinakitang ugali ng babaeng yon, mas nangibabaw pa rin sa iyo ang pagpapatawad. Lalo mo kung binigyan ng rason para humanga sa iyo. Okay, sige. Dahil ikaw ang nag-request, hindi ko na siya sisipain palabas ng cruise ship. Napangiti sa tuwa si Nicole. Salamat po, madam. Siguradong matutuwa po siya nito. Kaagad ngang ipinagbigay alam ni Nicole kay Veronica na hindi na ito sisipain palabas ng cruise ship. Napatalo naman sa tuwa si Veronica, pero habang siya nasa kanyang kwarto, iyak siya ng iyak at grabe ang kanyang pagsisisi sa kanyang ginawa. Kinatok siya ni Ashley at binuksan naman nito ang pinto. Veronica, magtapat ka nga sa akin. Totoo bang pera lang ang habol ni Nicole sa anak ko? Wag na wag kang magsisinungaling, Veronica. Last chance mo na to. Hindi po, madam. Hindi po yun totoo. Gawa-gawa ko lang yun. Nahihiyang sambit ni Veronica. Ang kapal naman ng mukha mong. Paikutin ako, Veronica. Siguro, umaasa kang makukuha mo si Rolly, kaya mo sinisiraan sa akin si Nicole, no? Pasensya na. Desperada lang kasi ako. At saka, kita ko po na gustong-gusto niyo ako para kay Rolly. Kaya lalong may nagtulak sa akin na magsinungaling. Wika ulit ni Veronica. Huwag ka nang magdahilan pa. Pasalamat ka na lang at nakiusap si Nicole kay Mama. Dahil kung hindi, baka kung ano nang masamang nangyari sa'yo. Napakamaldita mo. Umalis ka na rito sa VIP section at lumipat ka sa mas mababang kwarto. Sige po, madam. Pasensya na po talaga. Imbes na ang matandang mapalayas sa VIP section, ang napalayas ay ang matapobreng si Veronica. Sa cruise ship ay nagkaroon ng family dinner ang Loizaga kung saan kasama rin si Nicole. Marami silang mga napag-usapang bagay
Ngunit ang main topic nila kung kailan magpapakasal sina Nicole at Rolly. Ikaw Nicole, handa ka na bang magpakasal? Tanong ng matanda. Ha? Oo naman po. Emotionally, ready na po ako mag-asawa. Ayun naman pala, Rolly. Ano pang hinihintay mo? Nicole, handa ka na ba talagang makipag-settle down sa akin? Yes. Nakangiting sabi ni Nicole. But I don't have any ring right now. Well, I have. Sabi ng matanda at kinuha ang isang kahon ng singsing sa bulsa nito at iniabot ito kay Rolly. Pinaghandaan ko na ang araw na ito. I thought, kung mahal niyo ang isa't isa at sigurado na kayo, edi wag niyo nang patagalin pa. Kaya bumili ako ng singsing para wala na kayong excuse. Kaya ayan na. Napangiti naman sa tuwa si Rolly. Kaagad niyang kinuha ang kahon ng singsing sa kamay ng kanyang lola at tinanggal doon ang singsing. Lumuhod sa harap ni Nicole. Nicole, will you marry me? Ngumiti si Nicole at tumayo. Yes, Rolly. I will marry you. Tumayo si Rolly sa sobrang tuwa at mahigpit na niyakap ang babae. Napuno ng hiyawan ng family dinner nila ng mga sandaling yun. Wala nang ni isa sa kanila ang tutol. Lahat ay masaya para sa bagong engaged na couple. Naging masaya at memorable para sa lahat ang naging Boracay trip nila. Nang sumunod na taon, tuluyan na ngang nagpakasal sina Nicole at Rolly. Imbitado ang ilan sa kanilang malalapit na kamag-anak at kaibigan. Hindi nakaramdam ng anumang pangapi o pangungutya ang pamilya ni Nicole mula sa pamilya ni Rolly at nangyari ang lahat ng ito nang dahil sa matandang si Abigail. Si Abigail na natuto sa pagkakamali niya noong hinadlangan niya ang pag-iibigan ng anak na si Enrico at nooy nobyo pa nitong si Ashley. Natutunan ni Abigail na hindi sukatan ng yaman sa dalawang taong nagmamahalan. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.